Magandang tanghali aga. Katatapos lamang maghain ng reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes IV dito sa DOJ. Ito ay may kinalaman sa illegal drug smuggling at paglabag sa Anti-Graft and Practices Law na kanyang ihinain nga dito sa DOJ ngayong umaga. Ang mga respondent sa reklamo ay sina Congressman Paulo Polong Duterte na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayon din ang bayaw ni Pulong na si Attorney Manasseh Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, dating Bureau of Corrections o BOC Commissioner Nicanor Paildon at ilan pang miyembro umano ng Davao Group Drugs Smuggling Syndicate. Nagugat ang reklamo sa isyu ng nahuling 6.4 billion pesos na drug shipment noong 2017. Ayon kay Trillanes, sina Pulong Duterte at Mans Carpio. Ito, okay. Ito na naman maputol ko lang. Nagdemanda na naman po, kapapasok lang dyan sa DOJ, nagreklamo na po si Trillanes, dinimanda si Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte at si Attorney Carpio. Tama ba, Attorney? Yung asawa ni BP Sara at may iba pang mga nademanda. Pero ang talagang number one dyan, itong si Kong Pulong Duterte at asawa ni BP Sara. Ako may tanong lang. Trillanes, ikaw ba'y talagang pinanganak sa mundo ng iyong misyon sa buhay ay maging taga-tahol? Ito'y parang pinanganak sa mundo. Natatawa ako dito sa taon to. Parang ipinanganak ka sa mundo na parang ang trabaho mo lang ay maghain ng demanda. Meron po ba tayong record? Paki-search nga. Pagka siguro ipapasearch ko to sa ating mga moderators o sa aking editor. Paki-search nga itong mama na ito. Kung siya ba ay nasa sa Guinness World of Records na or siya ba ang pinakamadaming dinemandang tao sa bansang Pilipinas. Parang ang dami niyang demanda, no? Ang toxic mo. Hindi, seriously. Ako po ay talagang minsang tahimik na tao eh. Pero pagka puro na lang reklamo, puro na lang ako'y medyo dumidistansya. Kung ako'y kaibigan nito si Trillanes, medyo didistansya na ako sa taong ito. Ang toxic eh. Alam mo, kahit kakampi ko ito, pag ganyang puro reklamo, bitaw-bitaw ka dyan kasi baka mamaya ikaw naman ang kanain yan. May mga taong ganyan eh. Ito si Trillanes, batak na yan? Lahat babanatan. Baka mamaya, pati kakampi mo, mamaya, banatan mo na rin. Di ba? Loko to si Trillanes, dati, galit nga ito kay Marcos eh. Ewan ko ngayon Yung mga binabanatan natin, hindi ko alam kung ang binabanatan nito, hindi ko alam kung may utos sa ibaba, sa itaas na naman. Di ba? Ngayon. Usong-uso yung salitang utos sa itaas. Sino ba yung itaas na yan? Baka utos ni Satanas yan. Ang usong-uso yung utos sa itaas. Trillanes, yan ba ay yakusang loob mo? O utos na naman sa itaas? Hindi ka na natapos ng reklamo. Ako hindi magugulat kung marami pang ididemanda itong vloggers. At siyempre, anong common denominator nila? Mahahalata naman, it's very obvious. Kahit grade 1, 'di ba? Nag-aaral tayo sa mathematics ng LCD, 'di ba? O yung common denominator kung tawagin. Tingnan mo ang dinidemanda ni Trillanes. Anong common denominator? Konektado sa Duterte, 'di ba? Supporters ng Duterte. Obvious ba? Gago ka na lang o bobo ka na lang kung hindi mo na-obserbahan yun. Kahit tanungin mo kung may anak itong grade 1, tanungin yung anak nyong grade 1, malalaman eh. Diba? Kahit bobo ka, kung ikaw ay nag-iisip ng maayos, kitang-kita yung common denominator, binabanatan nito, puro Duterte. Ang tanong ba? Ang tanong, ito ba ay para sa bayan? Inom muna tayong tubig Ito ba'y para sa bayan o ito'y para sa bulsa?
Hindi, ibig sabihin para sa sarili mo. Kasi siyempre, iba-iba ang taong bayan. Hindi ko sinasabing bayaran ka ha. Pero ibig ko sabihin, yung need natin sa isang bagay. Meron kasi tayong kanya-kanyang ano eh. 'Di ba? Minsan may sinasabi tayo kanya-kanyang love language. Meron tayong kanya-kanyang fulfillment sa buhay. Yan na ba ang high mo? Kumbaga, diyan ka na masaya? Pag marami kang dinidemandang konektado sa Duterte, di ba? Uulitin ko, gago na lang ang maniniwala kahit grade 1, kitang-kita na may common denominator, attack lahat sa Duterte. Di ba? Oh. Ang masakit nito, ito po mga kababayan nating mga Pilipino. Sigurado yung mga bangag vloggers o yung mga ensimada vloggers, tuwang-tuwa pa dyan. O, kita mo, pulong, dinimanda ka na. O, may gaganyan-ganyan. Ay, banat bay, maliligo ka na ng demanda. Ay, buti nga sa'yo, Harrieta Roque. Ganyan ng mga banat nila, di ba? Teka muna. Sinong source nyo ng demanda? Trillanes, tuwang-tuwa kayo? Na nakikita nyo yung level ng utak nitong mga bangag vloggers? Tapos sinasakyan nito? Hello? Reality check po tayo. Kaya nga sabi dati, marami, eto si ganito, bayad, si ganito, sino bayad, si ganito, ganyan yan. Tinanong mo, sinong source? Baklang bungal. Anak. Kumuha naman kayo ng maayos-ayos na source ng maniwala ang taong bayan. Ito isasakyan pa ng mga ensimada vloggers. Tuwan-tuwa sila. Parang kailangan nilang magpa-party, magpa-fiesta, magpa-concert. Yay! Dinidemanda! Si Roque, si Banat Bay, si Pulong, si Sara, asawa. Gago! sorry po. Nagpapagago to. Sino nagdemanda? Trillanes. Yung ba dapat i-celebrate nila? Yung ba kailangan i-vlog pa nila ng kaliwat kanan mayat maya? Na natutuwa sila doon? Di nga. Nakikita nyo na yung quality ng utak nitong mga to? Di ba? Una, itong mga bangag vloggers, anong tirada nito? Personal attack. Pangalawa, ang source ng kasayahan nila, yung demanda ni Trillanes. Di ba? Na-realize nyo na. Ito talaga eh. Paano naging political vloggers itong mga ito? Hindi ko maintindihan. Diba? Sige, I dare you. Kung kayo may mga anak na grade 1, grade 2, tanongin nyo, grade 5, grade school, anong common denominator ng mga dinidemanda ni Trillanes? Tanong nyo. Di ba? Halatang-halata naman. Ulitin ko, Trillanes, kusang loob ba yan? O utos ni Satanas ay utos sa itaas? Nagtatanong lang po. Ang naging protektor ng illegal drug smuggler. Samantala si dating BOC Commissioner naman file doon ang umano'y facilitator o tumulong para maipuslit ang kontrabando sa Pilipinas. Dagdag pa ni Trillanes, ito yung issue na dumaan na nga sa pagdinig sa Senado kung saan hinamon ni Trillanes si Duterte na ipakita ang kanyang tato na nagpapatunay umanong siya ay miyembro ng triad ng illegal drugs. Pambihira, no? Ebidensya ni Trillanes na ikaw ay member ng triad ng drug lords, ng mga gangs, ng mga drug lords. Tato. Isa pa yun? Hindi nyo ba nakikita yung kababawan? Ano ka? Bad shot? Pag sinabi mo may tato, masamang tao? Di ba? Yan ay pure harassment lang. Hindi ko alam kung, ewan ko, ako ay nagtatanong kung bakla ito si Trillanes. Kasi baka mamaya, alam nyo naman, itong mga anak ni PRRD, mga gwapo eh.
No, mga gwapo yan. Mistiso pa. Eh, tingnan mo, baka gusto niya lang makita kung sexy talaga to si Pulong kahit walang damit. O gusto niya lang talagang makita yung likod ni ano. Baka mahilig sa likod ito eh. Ha? Hindi, kaya nga ako nagtatanong eh. Hindi ko naman sinasabing bakla siya. Tinatanong ko lang. Kasi baka, syempre, alam mo na, ha? Di ba? Gusto niyan, back view eh. Di ba? Baka gusto makita yung likod. Eh, saan ka naman nakakita ng senador? Irereklamo mo, iimbestigahan sa Senado at isasampa mo nga ebidensya, likod. Di ba? I mean, kung ikaw ay pinabili ng suka at magrereklamo ka sa barangay, okay lang yun. Pero ikaw ay senador, ebidensya ipinapakita mo, kato. Ano iisipin ng taong bayan? Gusto mo lang makita yung likod ni Pulong Duterte. O, di ba? Ay, ang tanong. Tanong lang yun ha. Hindi ko naman sinasabing bakla ka. Tinatanong ko lang. Di ba? Bakit atat na atat ka sa mga Duterte? Ako sa'yo ha, pati si Baste. Ay maraming tattoo yun. Pahubarin mo na rin ng damit si Mayor Baste. Mayor Baste, pwede ba ako makiusap sa'yo? In behalf of Trillanes. Baka gusto nyo rin makita yung likod mo. Ay, maghubad-hubad. Huwag ka mag-alala. Pag na-interview ulit namin si Baste, kukuhanan kong picture. Lolokohin ko lang. Ay, Mayor, ang ganda ng tattoo mo. Patingin nga ng likod mo. Tapos bigla akong kukunan. Sabihin mo lang sa akin, add mo ako sa Messenger, papadala ko sa iyo yung yung picture, ha? Oo. Nang nakahubad. O kaya yayain natin ng beach si mag-swimming si Mayor Baste, makikita natin yung likod. Baka mahilig sa likod ito eh. Oh. Sige, tuloy natin. Smugglers. Kabilang sa ebidensya na kanyang isinama sa reklamo ay yung mismong pagdinig sa Senado. Inaasahan din na maghahain pa siya ng karagdagang reklamong plunder laban kay dating Pangulong Rodrigo. Maghahanda pa siya ng meron din siyang kasong plunder kay PRRD. Iahanda niya. Alam mo, Trillanes, makinig kang mabuti. You are contradicting yourself. Kinokontra mo sarili mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo, sinungaling ka. Alam mo kung bakit? Lagi mong sinasabi, walang hustisya sa bansang Pilipinas. Maraming salamat, Brian Flomino. Thank you po. Diba? Ilang beses niya laging sinasabi, walang hustisya sa bansang Pilipinas, kaya dapat pumasok ang ICC at imbestigahan si PRRD. Hindi po ba? Ngayon, puro ka demanda. Ibig sabihin, kaya ka nagdidemanda dahil may tiwala ka sa hustisya ng Pilipinas. Ano ba talaga, Trillanes? May tiwala ka sa hustisya ng Pilipinas o wala kang tiwala? Kasi kaya ka nga nandyan sa DOJ, ibig sabihin yan, may tiwala ka sa DOJ. Eh di pa imbestigahan mo sa DOJ yung sinasabi mong drug war ni PRRD. Eh ikaw mismo tinatawag mong sinungaling yung sarili mo eh. Di ba? Contradicting. Practice what you preach, Trillanes. Di ba? Simple lang naman, anong purpose ng ICC? Sila talaga, kung ako'y tatanungin, at kahit tanungin nyo yung mga ibang abogado pa na hindi panatiko ng gobyernong ito at sila ay patas lang, sasabihin talaga nila, walang jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Wala silang soberanya kasi tayo may sariling sovereignty. So hindi pwedeng pumasok ang dayuhan para mag-imbestiga. Yan ang sasabihin. Pero yung iba sasabihin, kasi walang hustisya sa Pilipinas, kaya kailangan mayroong mamagitan na tagalabas. O di gago kayo pare-parehas. Kung sinasabi nyo walang hustisya sa Pilipinas, tapos sasabihin ninyo magdidemanda kayo. Eh di tinatawag nyong sinungaling yung sarili ninyo. May senador ka, isip-isip. Paano ka naging senador? Tagagawa ka ng batas, hindi mo naiintindihan yung batas. Pambihira naman itong si Trillanes. So, utak rin eh. Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo sa mga darating na araw. Yan mo nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga.